kamini! Welcome back to my channel! Sa video na ito ay may ipapakita ako sa inyo isang mabisang alternatibong pagkain para sa mga manok at baboy o maging sa mga kambing na rin, baka, rabbit at iba pang herbivores o omnivores na mga hayop. Pero bago tayo dumako doon, ay tingnan muna natin ito kung paano pakainin ng asawa ko itong aming alagang baboy. Kanina ay naglagay na siya dito ng 1.5 cup ng Pigrolac pre-starter feeds. Yung cup pala na ginagamit namin dito ay yung sa cup noodles. Disclaimer lang po, hindi po kami sponsored ng Pigrolac. Kung mapapansin niyo po, ang mga biik namin ay matatakot kumain, kaya naman sila ay malulusog at maliliksik. Ngayon naman ay inihahanda na ng asawa ko ang tubig na ipapainom niya sa mga biik. Bale, nilagyan niya pala ito ng Attovy powder. Para saan po ba ang Attovy powder? Ang Attovy powder po, mga kamini, ay tumutulong na mapabilis ang paglaki ng baboy. Nakakatulong din ito upang lumakas ang resistensya ng mga baboy at nababawasan ang masamang amoy sa dumi ng mga ito. Ang Attovy powder ay pwede ring ihalo sa pagkain. Kaya lang dahil maliliit pa ang aming biik ay bawal pa silang kumain ng basang pagkain. Kaya inihalo na lang ng asawa ko yung Attovy powder sa kanilang inumin. Ngayon naman ay tingnan naman natin to mga RIR na mga sisiw o Rhode Island Red. Dami nila, di ba? Bale, yung RIR pala, ito yung mga nangingitlog ng brown eggs. Ang ipinapakain pala namin dito ay Integra 2000. Ito naman yung ilan sa mga 45 days old na mga manok namin. Ayan, kumakain pa rin sila hanggang ngayon. Kaninang umaga pa yan siya nilagay, pero hanggang ngayon hindi pa rin nila nauubos. Ngayon ay ipapakita ko na sa inyo yung sinasabi ko kanina, libreng mabisang alternatibong pakain para sa ating mga alagang manok, baboy, kambing, rabbits, at iba pa mga herbivores o omnivores na mga hayop. Ito pong nakikita ninyo, malalaking dahon, ito po ay ang dahon ng Madre de Agua. So ito po yung sinasabi kong libreng mabisang alternatibong pagkain para sa mga alaga nating mga hayop. Ngayon po ay mangunguha na kami nito. Bale, ayan nga, namimili na ang asawa ko ng malulusog na sanga ng Madre de Agua. Kailangan yung malulusog na sanga ng Madre de Agua ang kanya makuha. Nang sa gayon, kapag tinanggalan niya na ito ng mga dahon na gagamitin namin sa pagpapakain sa aming mga alagang hayop, ay mapapakinabangan niya pa yung mga sanga nito. Yung mga cuttings ng sanga ng Madre de Agua ay maaari niyang ito itanim. So, pwede kami magparami ng Madre de Agua gamit ang mga cuttings na ito. Alam niyo ba na ang pagpaparami ng Madre de Agua ay mayroong magagandang epekto? Una, makakatulong tayo sa ating kalikasan sa pagtatanim. Pangalawa,
lulusog ang ating mga alaga kapag pinakain natin ng mga dahon ng Madre de Agua. Bakit? Kasi ayon sa pag-aaral, ang Madre de Agua ay may mataas na protein. Mayaman din ito sa calcium kumpara sa ibang halaman na pwede natin pakainin sa ating mga alagang hayop. Kaya naman maganda talagang panghalili sa mga commercial feeds ang Madre de Agua. Ang pangatlong magandang epekto ng pagpaparami ng Madre de Agua ay mapapababa natin ang gastos natin sa pagkain sa ating mga alagang hayop. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Tara na at magparami na ng Madre de Agua. So, eto na nga po lahat ng nakuha ng asawa ko, Madre de Agua. Ayan, madami-dami din to. Tatanim mo yan. Ayan, dadalhin na muna namin to sa malilim na lugar upang tanggalin na yung mga dahon sa sanga ng Madre de Agua. Ito pala ang aming fish pond. Bale sa fish pond nito ay meron ding mga kangkong. Para sa mga hindi nakakaalam, ang kangkong ay pwede ring ipakain sa mga alagang hayop. Bakit ganyan na itsura? Kung itatanong niyo po pala kung nasubukan na namin magpakain ito sa mga alaga naming hayop, ang sagot po ay yes. So, subok na po namin magpakain ito noon pa man. I cannot guarantee you na ito talaga yung naging dahilan kung bakit naging malulusog noon yung mga alaga naming hayop. Pero, subok talagang pinakain namin sila noon ito. Okay naman yung naging resulta eh. Wala naman naging masamang epekto sa kanila. Yung mga alaga naming baboy noon, mabibigat. Panalo sa timbang. Kaya panalo din yung kita namin noon sa baboy. Yung mga manok nalulusog din. Naging productive din yung mga manok. So wala talaga naging masamang epekto ito sa mga hayop namin noon. Kaya ipagpapatuloy pa rin namin ang pagpapakain ito sa mga alaga naming hayop. What I can really guarantee you is nakatipid talaga kami sa gastos sa pagbili ng mga commercial feeds na pinapakain namin on sa mga alaga naming hayop. So dumarating nga nun sa time na kumukulang talaga yung budget namin para sa pambili ng commercial feeds. Kaya ito talaga yung naging alternative choice namin para at least may maipakain kami sa mga alaga naming hayop noon. Kung mapapansin niyo pala dito sa video ay tinatanggal ng asawa ko yung mga dahon dun sa sanga ng Madre de Agua. Bale may dalawang paraan pala ng pagpapakain ng mga dahon sa mga alagang hayop. So, pwedeng idirekta lang pagkatanggal ng dahon, idirekta ng ipakain sa mga hayop. At yung isa naman ay ibuburo yung mga dahon. Bale, kaya pala nilalagay ng asawa ko yung mga dahon dito sa plastic kasi ang gagawin namin ay ibuburo muna namin ito. Sa susunod na video ay ipapakita namin kung paano yung paraan ng pagbuburo ng mga dahon na to.
stem cuttings pala ng Madre de Agua ay inilagay ng asawa ko sa isang timbang merong tubig. Bali, hahayaan muna namin ito dito ng mga ilang araw bago ilagay sa lupa upang mabilis na magkaroon ng mga ugat ang mga ito. So, hanggang dito na muna itong vlog ko. Thank you for watching mga kamini and paalam!